Magandang gabi pong muli sa ating mga kasangbahay. Kayo po ay nanonood pa rin ng programang Bayanihan. Dahil sa pagkakahirang kay Lieutenant General Emmanuel Bautista bilang bagong Chief of Staff, kamakailan ay formal niyang isinalin kay Lieutenant General Noel Coballes ang pagiging Commanding General ng Philippine Army. When I assumed command of the Philippine Army 14 months ago, I committed to lead the organization guided by two strategic precepts, the AFP's Internal Peace and Security Plan Bayanihan and the Army Transformation Roadmap. Now, I stand before you to report that we have accomplished much given the strong support and active involvement of all key stakeholders, both internal and external. We have so far achieved remarkable and unprecedented results in our ATR. True to our core values of honor, patriotism, and duty, and in the context of security sector reform, we have instilled higher levels of discipline and professionalism among our troops through our amplified adherence to human rights, international humanitarian law, and the rule of law. As we have deliberately incorporated these principles in our policies, training programs, and communication initiatives, I trust that this will be ingrained in all members of the Philippine Army henceforth. We call on them to let peace dividends come to these communities, for families to be able to peacefully go about their daily lives and pursue economic opportunities. Notwithstanding, we remain ready to protect our people and communities and continue to support our civilian government in bringing peace and development. Again, we will not be able to do this alone. Our efforts are to be complemented. Thus, let us continue to call on the entire Philippine nation to join us in the pursuit of peace. Let us continue advocating for peace based on human rights and dignity. Peace that will result to economic security and opportunity. This peace will root from the gradual strengthening of our institutions and from the convergence of all stakeholders. Thus, with that knowledge, I pass on the torch of responsibility of the Philippine Army with great confidence in our organization and its leaders. To Lieutenant General Coballes, with your experience and vision, I trust that you will lead the Philippine Army the way that it deserves to be led, with motivation, direction, and purpose. I have confidence in you, and with the support of the whole Army and its stakeholders, especially the PA-MSAB, you will not only sustain, but even surpass our accomplishments in the IPSP Bayanihan and in the ATR. We shall now witness the handover of the command symbol to be presided by His Excellency President Benigno S. Aquino III. Sabre is a symbol of constancy and steadfastness. This represents responsibility. Sabre is linked with military management and warfare. Be designated as the Philippine Army Chief is an honor, but with it comes challenge. I would admit that this is a very delicate time to be Commanding General of the Philippine Army. Especially now, we are faced by compounded and multifaceted challenges brought about by the changing political, security, and environmental. I shall endeavor to direct the course of the Army that is focused on achieving results. Everyone should be part of the team. Everyone must do their share. Everyone must act with urgency. The Filipino people expect that every Army man and woman must strive to accomplish their respective jobs, honorably, morally, and in the right way. For that, we must never fail their expectations. Ilan sa mga nais nating gawin ay palalakasin natin ang ating non-commissioned officers' organizational capacity. Kasama na dito ang leadership, ang kakayahan na mag-absorb, humanap at tumanggap ng responsibilidad. Kasunod nito ang kakayahang mga siwa ng tama upang maisakatuparan ang ating mga unit, ang kanilang misyon ng maayos at epektibo, lalo na yung mga nasa frontline. Kailangan ang mga ito dahil ang mga NCO ang backbone ng ating hukbo. Isa sa mga aral na ipinamana sa akin ng aking ama
ay kung paanong nasusukat ang tibay ng prinsipyo ng isang tao. Hindi sa kanyang mga tangka para maghiganti sa mga nanlapastangan sa kanya sa nakaraan, bagkus nangingibabaw ang kanyang paninindigan sa kahandaan niyang magpakita ng malasakit sa kabila ng mga pag-aalipusta ng Iran at pag-iiwan ng malaking pilat sa kanyang katauhan. Ito mismo ang katangiang isinabuhay ni Lieutenant General Emmanuel Bautista sa kanyang pagiging isang kawal na Pilipino. Sa halip na maging mapusok at magtanim ng galit sa mga rebeldeng pumaslang sa kanyang ama, minabuti niyang piliin ang ladas ng hinahon at ang paghahangad ng mapayapat, makatwirang tugon sa kanyang nakaraan. Ang naging bunga, ang IPSP Bayanihan, ang kasalukuyang batayan ng ating matagumpay na krusada para sa malawakang kapayapaan. Bilang arkitekto ng IPSP Bayanihan, nanindigan si Lieutenant General Bautista na makakamit lamang ang hustisya kung katahimikan at kaunlaran ang namamayani sa ating mga kanayunan. Hindi madaling sundan ang matagumpay na itinindig ni Lieutenant General Bautista sa Pilipinas. Kaya naman angkop lamang na ang humalili sa kanya ay isang kawal na may katulad ding tikas, dedikasyon at pagmamahal sa bayan at bandila. Isang umpisal na may kakayahang patibayin at palaguin ang mga legasiyang pinasimulan ni Lieutenant General Bautista. Ito'y walang iba, kundi si Lieutenant General Noel Abrigo Cobales mula sa pagiging shoeshine boy sa kanyang kabataan hanggang sa pagiging kadete ng PMA noong 1976. Nagsumikap si Lieutenant General Cobales na maibangon mula sa kahirapan at tinayo sa panganib ang siyam niyang mga kapatid. Sa loob ng mahigit 3 dekada sa serbisyo, samot-saring parangal ang kanyang natanggap, kabilang na ang 5 Gold Cross medal na iginawad sa kanya dahil sa matatagumpay na misyon laban sa mga rebelde sa katimugang bahagi ng bansa. Gayunpaman, hindi nasilaw sa mga medalya at gawad si Lieutenant General Cobales at sa halip ay higit na pinalaganap ang katahimikan sa mga lugar kung saan siya nakadistino at tumutok sa kapakanan at pangangailangan ng kanyang mga tauhan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa ng sambayanan sa iyo, Lieutenant General Cobales. Kaya naman umaasa akong hindi ka madidiskaril sa iyong sinumpaang mandat. Malinaw po kung gaano kalaki ang sakripisyo ng ating mga sundalo, lalo na ang mga nasa front lines. Kayo man ay sarhentong baka ilang beses nang rumisponde sa mga girian o korporal na unti-unting nahahasa sa makabagong kasanayan o baguhang kawal na nakakatanggap pa lamang na makikintab na botas bilang inyong Commander-in-Chief. Katuwang ng taus-puso kong pasasalamat ay ang pagsasakatuparan sa panata para maapagaan ang inyong buhay. The search for peace is not the job of the armed forces of the Philippines alone. We need the support of the civilians. Ito ay hango sa Assumption Speech ni Lieutenant General Emmanuel Bautista noong nakaraang change of command ng ating Armed Forces of the Philippines. Ating napatunayan ngayong gabi na ang mga sundalong Pilipino ay nananatiling masigasig para sa tagumpay ng kapayapaan dito sa Pilipinas o maging sa ibang bansa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Muli ko kayong inaanyayahan na patuloy ninyong panoorin ang bayanihan ng sa gayon ay makibahagi tayo sa programa ng ating pamahalaan, katuwang ang inyong Armed Forces of the Philippines at kabilang na dito ang IPSP Bayanihan. Sama-sama po tayo hanggang sa susunod na Sabado, tuwing alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito sa UNTV, your public service channel. Muli, sa ngalan ng ating Chief of Staff na si Lieutenant General Emmanuel Bautista, ako po ang inyong lingkod, Rear Admiral Miguel Jose Rodriguez. Isang mapayapang gabi sa ating lahat.